Now, I want you to invite you to open your Bible. Atin pong buksan ang ating pong mga Biblia sa 1 Samuel chapter 25. No? Ayan, no? And then, babasahin po natin yung verse 39 lamang. No? Atin pong i-continue po yung pag-aaral po natin sa 1 Samuel chapter 25. But this time, I want to include po yung verse 26. So, 1 Samuel 25 and 1 Samuel 26. No? Pero ang gusto ko pong tingnan po natin ay yung isang verse lamang. No? Doon, sa verse 39. Sige, buksan po natin ang ating mga Bible. 1 Samuel 25. Doon po sa verse 39. Okay. 1 Samuel chapter 25 verse 39. And when David heard that Nabal was dead, and he said, Blessed be the Lord that hath pleaded the cause of my reproach from the hand of Nabal, and hath kept his servant from evil, for the Lord hath returned the wickedness of Nabal upon his own head. And David sent and communed with Abigail to take her to him to wife. Now again, ang atin pong pag-aaralan ay 1 Samuel chapter 25 at maging yung 26 isasama ko na po. And these two chapter actually will give us lesson, especially lessons on trust. Sa pagtitiwala po, no? Titingnan po natin yan ngayong umaga, no? And to introduce our lesson, no? Earlier kanina po, habang hinihintay ko po yung pagdating ng oras na ito, ay ginugol ko po yung word na trust, no? Pumunta ako sa Google, tinignan ko po yung word na trust, at medyo nakakalungkot po yung aking nakita because napakarami pong website na nag-offer po patungkol sa tinatawag na trust, pero hindi po ito yung trust na gusto nating tingnan po ngayong umaga, no? Hindi po yung trust in the sense of belief in something or someone, no? Maybe familiar po kayo sa mga tinatawag na financial trust, no? Ito po yung pera niyo, pagkakatiwala niyo doon, tapos magamitin po nila yan, no? Mga kumpanya po na pwede kang tulungan, no? Para mag-set up ng trust fund. No? Yun po yung gusto ko sabihin, no? May mga charitable trust of every kind. Pero wala po ako nakita, medyo madalang, na yung trust na gusto nating makita, malaman po ngayong umaga, lalo na po sa salita ng Diyos, ay yung ibig sabihin that we need to put our trust on somebody or someone. Yan. Kapag tinignan po natin ito, minsan makikita pa natin ito ay dadalhin ka sa isang website na kasi nasira yung pagtitiwala mo. So, you need to check your mind about it, no? Parang ganun po yung nangyari. But you know that trust is a very important thing sa buhay po natin, no? Trust is fundamental in anything, you know? If we cannot trust in anything, napakahirap po ng buhay. Why? Kasi palagi ka nag-iisip, ano kaya ang gagawin niya? Ano kaya mangyari sa akin? Pag ginawa ko ito, ano na naman ba ang isusukli niya sa akin? So, hindi po magandang mabuhay ng ganon. Hindi magandang mabuhay na pagising mo sa umaga ay parang meron ka ng mga tao na hindi pinagkakatiwalaan, o merong maaaring merong isang bagay, no? Halimbawa, nasa taas ang tulugan mo, naisip mo, napatay ko ba yung napatay ko ba yung plancha, napatay ko ba yung electric pa, o baka ano nangyari. So hindi po maganda po ang buhay, no? Kapag ikaw ay nabubuhay sa tinatawag na walang pagtitiwala. You cannot have a proper relationship, no? Without trust, no? Yung atin pong tinatawag na intimacy, no? Doon sa isang tao will depend on that, no? Marami pong sinira na rin ang na relasyon dahil po sa kawalan ng tiwala, no? Ang isang karelasyon mo, halimbawa, o isang kaibigan mo may karelasyon at hindi nagtitiwala, so either, no, you did something, no, o you will do something para suklian yung tinatawag na hindi niya pagtitiwala, no.
Sa trabaho po, napakahalaga po ng tiwala, no? Ang isang organisasyon, ang isang kumpanya kapag nalaman nila na there's something wrong doon sa company po nila. So, ang mangyari po nun ang manager o yung may-ari ng kumpanya, they will spend money just to, just to build trust and just to encourage trust, no? Yung po yun, no? Ang isang kumpanya, halimbawa, na gusto pong makatipid sa kanilang expenses, no? Think of that, no? Gagasusin pa nila yung dapat na matipid nila na dapat papunta sa mga empleyado nila para lang gumawa ng mga sistema o mag-hire pa ng tinatawag na isang tao na, para lamang tingnan kung talagang dapat pagtiwalaan pa yung mga tao doon sa kumpanya. So, marami ang pwedeng maitulong sana sa atin, no, in a positive way ng tinatawag na pagtitiwala. Now, ngayon pong umaga, as I said po kanina, yung 1 Samuel 25 at saka 1 Samuel 26 ay isa pong istorya, isa pong part nitong book ng 1 Samuel that will give us a lesson on trust. No? At ito yung titingnan natin. Of course, ang atin pong main character po natin sa 1 Samuel ay walang iba kundi si David. No? Of course, si Samuel po, si Saul, no? mga personalidad po yan dito sa 1 Samuel, pero ang focus po talaga natin ay itong si David. No? So makikita po natin sa 1 Samuel 24, David and Saul, meron silang parang tinatawag na tense encounter. No? Meron po silang pagkikita na kung ikaw ay nanonood ng TV, parang o nanonood ng isang movie, no, via social media o via internet, parang ito po yung eksena na aabangan mo, no? They have a tense encounter, no? Inside the cave, doon pa sa kuweba, no? At napakita doon kung ano po yung character ng dalawang if I can say, mga protagonist, no? Bida at kontrabida. Si Saul po was always and only concerned about yung kanya pong reputation, no? Yung kanya pong pangalan, and syempre yung kanya pong posisyon doon sa kaharian during that time. While si David naman was able to rest in the sovereignty and in the steadfast love ng kanya pong Diyos. So si David po will always stand as a model for all of us, hindi lang po ng katatagan, kundi ng totoong pagtitiwala sa Diyos. Yes. At doon po nakita sa kanyang tinatawag na patience, yung kanya pong pagpipigil sa kanyang sarili. Dahil na rin bunsod na ayaw po niyang sirain ang pagtitiwala ng Diyos sa kanya. So, sa mga dumaan po ng mga chapter na pag-aralan po natin, no, makikita po talaga natin na si David po ay totoo ngang may tinatawag na puso na katulad po ng ating Panginoon, katulad po ng ating Diyos, no? At makikita niyo po sa kanyang mga desisyon na talagang ang Diyos yung gusto niya pong bigyan po ng parangal po dito. Now, mind you, no, sa gitna po ng pagbanta sa buhay po niya, in the midst, okay, of life-threatening sa buhay po niya. So, we can see also na yung God's approval, especially kay David, ay ito po yung nagdala dito, no, kay David himself, na mangyari po itong mga bagay na ito. And yes, David seems to be the man who understand all of these things, that God moves His hand through his life. Now, kung tayo po ay darating sa 1 Samuel 25, makikita po natin to si David confronting another protagonist, no? Confronting another adversary, confronting another enemy. This time, it is not Saul, malamang si Saul itinabi muna sandali, and a man named Nabal, na kung pag-aaralan po natin yung word na Nabal, ang ibig po sabihin niyan is fool. Yan po yan, no? So, ang una-unang titingnan natin dito, can David still trust God to lead him? Can David still trust God to, make some decision for him na tunay naman talagang magbibigay pa rin ng parangal
sa kanya pong Diyos. Especially, sino ba talaga dapat ang nangunguna po sa kanya? Now, 1 Samuel chapter 25 is like a hinge, no, between 1 Samuel 24 and 1 Samuel 26. David spares Saul's life in chapter 24 and chapter 26. If you remember, sa chapter 24, sa verse 5, nagkaroon ng pagkakataon ito si David para kanyang ipagtanggol ang kanyang sarili, pero hindi niya po ginawa ito by harming ito pong si Saul. Ang ginawa niya po, he cut only a portion ng robe po ni Saul. No? In the second instance naman po, si David has the chance now to kill Saul. No? But David's comment, tinan po natin, sabi niya, and David said to Abishai, destroy him not, for who can stretch forth his hand against the Lord's anointed and be guiltless? Verse 10 sa chapter 26, David said, furthermore, as the Lord liveth, the Lord shall smite him, or his day shall come to die, or he shall descend into battle and perish. So sa 1 Samuel chapter 24 at 1 Samuel chapter 26, makikita po natin na si David was really controlled by God because of his trust. No? Kontrolado po siya ng Diyos dahil sa pagtitiwala niya rin po sa kanyang Diyos. No? But dito po sa 1 Samuel 25, we can see na si David pala ay may mga lapses din. Katulad din po natin, no? Especially when we reach that kind of spirituality, lalo na po sa ating panahon na para bang akala natin lahat ng ginagawa natin tama na. So sa chapter 25, makikita natin na David, just like us, still needs yung tinatawag na consistency para po sa pagtitiwala niya sa ating Panginoon. By 1 Samuel 26, makikita po natin si David po, he knows without a doubt that God is his defender. God is still his source of strength. Sa 26 po yan, no? David will know that his God will always and always protect him, especially in the times of decision that can harm himself. David knows that violence is not the answer, especially in his trouble with Saul, at dito sa chapter 25, in his trouble with Nabal. Rather than, giving violence back doon sa isang tao na gusto ka rin saktan, David knew sa 26 that he can still trust God in every situation ng buhay po niya. Now, saan niya ba ito natutunan? Where did David learn this lesson? Now, David learned it when he was confronted with another Saul, a wealthy, a very powerful adversary or enemy, ng pangalan po ay si Nabal. Doon po sa verse, o sa chapter 25, no? The text na binasa po natin, especially doon sa verse 3, no? Makikita po natin na ito pong si Nabal ay isa pong tao na hindi parang walang normal po sa kanya pong personality, no? Sabi po doon sa verse 3, she was a woman of good understanding, no? Talking about Nabal's wife, ito po, no? And of a beautiful countenance, but the man, talking about si Nabal, was churlish and evil in his doings, and he was of the house of Caleb. Si Nabal po was a fool, stood in the place of Saul, no? Sa harapan po ni David. Although ito pong dalawa ay hindi naman talaga dapat ipagkumpara because they are different. Kaya so pagdating po kay David, this man, Nabal, just like Saul, is like something for us right now na parang tinetest po yung ating pagtitiwala sa Diyos. So how David learned to trust God, no? Chapter 25 shows us a development in David's faithfulness with God. A moment when he learns that he can ultimately, again I repeat, ultimately trust in the Lord rather than in his own strength. So verse 4, sa verse 9, si David po, si Nabal, in a general sense, lumalabas na sila pala ay business partner, no?
Si David po has been, developing his own, you know, uh, means para siya po ay mabuhay malapit po doon sa lugar ni Nabal, no? And for some time, lumalabas po, maybe directly or indirectly, si David po has been protecting, no, yung mga shepherd po ni Nabal, no, several times over the course of the year. Yung pagpapastol po daw ng tupa, if you can study more about that, no, napakadelikado daw po itong business, napakadelikado po itong trabaho, no, because minsan po may mga tulisan, no, may mga masamang loob na, hindi sila nag-iisip ng paano kumita ng maayos. So pag nakakita sila ng mga nagpapastol na parang kayang-kaya nila, so pwede nilang saktan, then kunin po yung mga tupa. So kinakailangan po ng mga tao na talagang magaling din makipaglaban. So lumalabas po itong mga tao ni David, since siya po ay malapit doon sa property ni Nabal, ay parang natutulungan po niya, no? Natutulungan po niya. So, ganoon po yung istorya, no? So, apparently, si David po ay, okay sa kanya yun, no? Na maging blessing po in a way yung kanyang po mga tao doon sa tao po ni Nabal, no? So, naturally, kapag mayroong parang gano'n na, though it is not a official na partnership, natural, si David po ay kahit pa paano, aasa din po ng goodwill o ng magandang pakikitungo mula po kay Nabal. So ano po ang sunod na nangyari? So it was customary during that time na yung mga shepherd po will, magbe-benefit, no? Doon sa, kumbaga sa para bang partnership po nila. So si David po lumalabas, he sends a request for a small gift dito kay Nabal, dahil na rin po sa pagpapakita rin niya po ng kagandahang loob, no? Dito po sa lugar po ni Nabal. Pero sabi nga sa verse 3, Nabal is a churlish and evil person in his doing. So kahit po kaunting bagay lang, dahil masama nga po yung karakter ng tao, nagiging masama talaga, no? Supposedly, dapat ito ay, kumaga sana parang, okay, sige, kunin nyo na ito. Sige, para sa inyo na yan. Total kayo, nakakatulong naman sa akin. Yung mga tao mo nakakatulong, sige naman. So, inutusan po ni David yung mga tao niya para humingi ng, siguro malit lamang po ito siguro na token, no? Bilang pasasalamat, no? Now, ano pong ginawa ni Nabal? Of course, he denied David's request. But not only he denied, pero yung pag-deny po niya ay mayroong kasama pang masasakit na salita, no? Verse 10 to verse 12, no? Sabi niya, David who? Sino ba siya? No? Now, hindi po ito simpleng pagtitipid o simpleng kuliputan. Hindi po yan. Because after all, napakayaman naman niya. And siguro si Nabal po sanay din na magbigay ng mga request sa mga nanghihingi sa kanya. So, makita natin na hindi po ito yung dahilan. No? So, dagdag ko pa na marahil at this point si David po ay kilala na, lalo na po sa lugar ni Nabal, no? So ito po ay hindi lang basta pagtanggi ni Nabal kay David, kundi parang gusto niyang sampalin sa mukha itong si David. Disrespecting, ito na nga po yung ginawa po ni Nabal kay David, no? He disrespects si David, no? So naturally si David po finds Nabal's affront offensive. Okay, nagalit po sa David. Kaya po sa verse 13, makikita natin, sabi ni David, no, kunin nyo ang inyong mga sundang, ang inyong mga almas. No? Kunin nyo. Tayo ay pupunta dyan sa lugar na yan para makita niya kung sino ako. Ayun. Makita niya kung sino itong binabangga niya. No? So, lumalabas, parang mayroong showdown na looming. No? A few days. No? Naghihintay lamang na magkasalubong talaga, magkakaroon po ng giyera talaga dito, no? Pero buti na lang, ito pong asawa ni Nabal, ito si Abigail, is a woman of good understanding and a beautiful countenance. What really a blessing, no? Magkaroon po tayo ng isang asawa, a wife na talaga namang, para bang lumalabas ito yung ating helpmate talaga, no? Biblically helpmate. Yung kakulangan natin, sila po ang magpupuno. At this point sa story natin, si Abigail po, sa itsura pa lang po niya, no, beautiful countenance, maging yung kanyang good understanding. Ito po talaga yung nag-stop, no, para ito pong
sasagupa o pag-aaway po ni Nabal at ni David along with their soldier ay maiwasan. So nung narinig po ni Abigail ganito po, dali-dali po siya naghanda ng mga bagay, no, na ibibigay niya po kay David, and then papakiusapan po niya, no. And ang nangyari nga po is napakiusapan naman po niya, no, si David po parang nagbukas yung isip niya, teka muna, oo nga, mukhang mali nga ito, you know. And makikita din po natin sa pakikipag-usap po ni Abigail kay David, parang pinasukan po ng banal ng spirito itong si Abigail at sinabi lahat kay David, teka muna, nagtiwala ka nga dati sa Diyos eh, ba't ngayon gusto mong ilagay sa iyong mga kamay ang paghihiganti? So parang dinampian ng malamig na tubig itong si David eh, no? Sabi ni Abigail nga eh, kayang-kaya mo ngang patayin ang isang higante, no? You know, minsan po ang Diyos gumagamit talaga ng tao para palalahanan tayo ng mga ginawa din ng Diyos po sa atin, no? And we really need somebody like that, no? Maaring hindi sa ating asawa, maaring sa members po natin, no? Maaring sa kapwa natin pastor, you know. What a great blessing na magkaroon po tayo ng mga kaibigan po na kamanggagawa sa Diyos, no? At may mga membro po talaga tayo na nagbibigay po sa atin ng warning. Napakaganda po niyan. So, ganyan po ang ginawa po ni Abigail sa kanya, no? So, fortunately, naintindihan po niya, no? Yung naintindihan ni David yung sinabi po ni Abigail, no? He recognized yung kanya pong kahangalan, yung folly of violence, and that stopped himself from vengeance. Siyempre, naiwasan po yung pagkamatay ng maraming tao because of this misunderstanding o ito pong laban po ng dalawang lalaki na ito. So, ang nangyari po, sabi nga ni Abigail, para siyang propeta, no? Makakunin naman ng Panginoon niya at kinuha nga po ng Panginoon ito pong si Nabal. So, makita po natin dito, after that, David marries Abigail, no, is the instrument God used to teach David to trust the Lord alone. No, dito po makikita talaga natin, we do not miss in this account, no. We do not want to miss in this account David's needs for correction and his needs to learn God's way. Yung pangangailangan po ni David, bagamat in his stature, no, yung kanyang position during the time, still needs for correction. At kinakailangan po niyang malaman yung pamamaraan pa rin ng Diyos. Now, ganun din po sa atin, no? Now, hindi pinag-uusapan kung what we are now in the sight of God, kung ano man ang nagawa, narating po natin. But this is still the absolute truth. We need always correction and we need always to find God's ways sa lahat po ng ating ginagawa. Yes, no, kahit sabihin natin na you have been serving God for so many years and then God is bless you, yung ganyan. No, huwag mong kakalimutan na kailangan mo pa rin ng correction na galing sa Diyos at kailangan mo pa rin malaman ang pamamaraan ng Diyos. No. Ito pong si David may be able to stand as the model of a non-violent resistance, no, in chapter 24, but here in chapter 25, hindi. Para siyang isang mayabang na tao na, kaya ko na ito. Para bang kinalimutan niya all these years yung ginawa ng Diyos po sa kanya. Yung talagang paggabay ng Diyos po sa kanya. In this chapter, makikita natin, siya yung justice. Siya na, nilagay niya na sa mga kamay yung justice na tinatawag, in his own terms, in his own time, in his own ways. Ito pong tao na ito na sinasabi sa mga tao niya at chapter before, this chapter, hindi kalooban ng Diyos yan. Dapat hindi natin gagalawin ang God's anointed na yan. Dito sa chapter 25, hindi magsigising kayo, kunin nyo yung mga armas nyo, tayo ay lalaban. See? So, minsan dumarating po sa sitwasyon when God bless us, no? If you're a man of God, if you're a servant of God, or if you're serving God, no, in various ministries of the church, and then you attain that position na para bang God is, dapat naman kilalanin ang Diyos talagang nagbigay sa atin ng mga bagay na yan. Kaya minsan pag nandun na tayo, para bang
Wala na tayong kinikilalang Diyos. Para bang tayo na yung Diyos. Huwag naman po sanang mangyari po yan. No? We lapses on God's faithfulness and we trust yung atin pong mga nagawa na sa Panginoon. Kaya napakaganda po that we are in a community of believers. Yan. Napakalaga po na talaga tayo ay dapat ay nasa ilalim po ng isang iglesia na kung saan doon tayo nilagay ng Panginoon para tayo ay palaging palalahanan, no? Palagi po tayong bibigyan ng direksyon sa pamamagitan ng pangaral ng Diyos, no? Bibigyan tayo palagi ng saway, bibigyan tayo ng correction ng Panginoon, review kung kinakailangan, napakahalaga po niyan. David is a famous figure. David is a household name, a known hero. No? Si Abigail, sino ba? No, he is a nobody. No? In fact, dito lamang po halos binanggit po yung pangalan po ni Abigail. No? Yet, David needs Abigail. Ikaw na anak ng Diyos, ikaw na maaring marami nang nagawa sa Diyos. No? You done a lot for God, for His church, for everybody na naitaas po ng mga tao na nakasalamuha, naging meron kayong tinatawag na close relationship. Ang kanyang pagtingin sa Diyos ay tumaas dahil na rin sa buhay mo. Tandaan mo, kailangan pa rin natin yung mga tao na yan. Yes, no? David needs Abigail. We need some Abigail in our life right now. Without Abigail, David is no better than Saul or Nabal. Tandaan po natin. Sana, naintindihan po ni David yan to the point na ginawa na nga po niyang close talaga relationship. No? Ginawa po niyang asawa itong si Abigail because naintindihan niya na I need this kind of person in my life. So ganun din po tayo, dapat dapat pahalagahan nga po natin no, yung mga Abigail sa buhay po natin. Yung mga tao na ginagamit ng Diyos para tayo ay i-correct, para tayo ay turuan, para tayo ay palalahanan sa kagandahang loob na pinakita sa atin ng Diyos. We need Abigail in our life. We need somebody that will refresh our memory how good God still is. Especially kapag ikaw ay nandoon na sa tinatawag na tagumpay. Yes, nais po ng Diyos na tayo po ay magtagumpay. Pero sana kung paano natin siya pinagtiwalaan dito nung tayo pa ay wala pang pwede sabihin natin na ipagmalaki, wala pa tayong pwede sabihin natin accomplishment, and then God help us, no? Then ikaw naman ay talagang nagtitiwala sa Diyos pero narating mo na yung tinatawag na tagumpay. Mas lalo mong huwag kakalimutan ang Diyos. Mas lalo mong dapat pagtiwalaan ang Diyos. Yes. At ang palaan ng Diyos, God will use somebody. God will use your wife. Maybe God will use your husband. God will use your children. God will use your pastor. God will use some brethren in the church. God maybe use your friend kahit hindi siya mananampalataya para ikaw ay gisingin. No? Tika muna. Ikaw ang nagkasabi dati na magtiwala sa Diyos. Bakit ngayon parang hindi ka nagtitiwala sa Diyos? You see? Yun po ang gusto po nating makita dito. No? Kadalasan po kapag hinahanap natin ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin, we ignore two major gifts God has given us. Ano po yun? When you want to find the will of God, meron dalawang regalo, may dalawang instrumento po ang Diyos na binigay sa atin. Una, ang salita ng Diyos. Pangalawa, yung mga tao po na pareho ng ating pananampalataya. Yes, we need them. The counsel, the wise counsel of other believers, the wise counsel of our pastor, the wise counsel of our, brethren in the church. Yes, you have the Word of God, but we need also their experiences. We need also their wisdom and input sa buhay po nila. Countless scenes and major episodes of foolishness have been preceded by us. No? When we pray about a situation, but we act on our own
feelings. Yun po ang problema ni David dito, you know. And sometimes we make terrible decision, wrong decision, because we want to heal more of ourselves rather than heal the advice of others. Marami po mga relasyon ang nasira, especially ang relasyon nila po sa Diyos dahil hindi po pinakinggan ang salita ng Diyos, hindi na rin pinakinggan po ang mga payo ng mga taong maaring may eksperyensya na at meron na rin kaalaman sa salita po ng Diyos. Sometimes we come to our what we call crossroads in our life. Sometimes we come to a crossroad in our marriage, in our job, even yung ating financial situation. No? And instead of seeking the Lord in prayer, instead of seeking the Lord in the Scriptures, or seeking counsel from those who know the Word of God, we just go all by ourselves. Again, kailan mo ba kailangan ng payo ng salita ng Diyos o payo ng mga taong nakakilala sa iyo at nakakilala din sa salita ng Diyos? Kailangan mo yan sa mga pagkakataon na mas pinakikinggan mo ang iyong sarili. Yes, yun po yung mga pagkakataon na yan. Kapag mas pinakikinggan mo na ang iyong sarili, mas dapat mong pakinggan ng Diyos, mas dapat mong pakinggan ang sinasabi ng mga taong sanay na rin sa salita ng Diyos at maaaring meron na rin silang mga experience sa bagay po na yan. In much of our study of 1 Samuel, we have needed to remind ourselves that yes, we are not David. Because David displays faithfulness that reminds us of Christ. Pero dito makikita po natin that we see ourselves as David. David as a man forgetful of God's grace. David, a man forgetful that he needs somebody, even a community, to remind him, to correct him, that he still need God in this point of his life. Well, my prayer is that may God be merciful to us and give us all ears to hear some Abigail in our life. Sana marinig pa rin po natin ang payo ng mga Abigail sa buhay po natin. So, whom we really trust? This time, nakikita natin si David, he trusts only in himself. He trusts in his accomplishment. Hindi naman po masama yan, pero dapat yung nagbigay sa iyo na accomplishment, dun ka mas lalo magtitiwala. And thank God because God sends Abigail to David. And I want to thank God that God, sent somebody also in my life. Nung ako po ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, yung aking pong kapatid, okay, sila po yung nag-introduce sa akin ng tinatawag na isang religious group, if I can say that, o religion, para ako po ay makarinig ng totoong salita ng Diyos. And then, nung ako po ay nakarinig na, nung ako po ay naligtas na, maraming salamat sa aking pong pastor, Pastor Tabanda, sapagkat siya po yung nag-preach noon. Then, maraming salamat doon sa mga nag-guide sa akin, nag-lead sa akin sa Panginoon. After that, nung ako po ay nagsisimba na, yung mga tao po na tumutulong sa akin na ako ay, alalayan, disciple, maraming po salamat din sa mga nangaral din po sa pulpito doon. Sa simbahan ko saan ako naligtas. Doon po na lalong nadagdagan, na-correct yung mga bagay na hindi po tama sa akin. And of course, finally, yung aking pong, not finally, pero isa sa mga highlights ng buhay ko, of course, yung aking wife, Sister Julie, maraming salamat sa kanya. Constantly reminding me, constantly, telling me na hindi yan tama, okay yan, yung ganyan. See? And then, of course, yung aking mga anak, and then, of course, yung mga pastol na talaga nagpapaalala din po sa akin po ngayon. Actually, both ways na nagpapaalalahanan po kami. So, maraming pong salamat. Sana po patuloy na tayo po ay
manalangin na ang Diyos ay magpadala sa atin ng mga tao na yan. So, huwag natin kakalimutan po talaga ang Diyos na siya talaga ang dapat po natin pagtiwalaan, especially sa panahon po natin ngayon. You know, maraming tao ang ginamitan ng Diyos sa panahon po natin ngayon. We are so blessed by God. We are so, in this time of pandemic, parang ang sarap-sarap, no? Kung titingnan mo lang sa positive na pananaw, no? Pero wag talaga natin kalimutan ng Diyos na siya talaga ang tunay na nagagabay po sa atin. Let's not forget God, no? It is God who truly guide us, lead us, give us those knowledge and wisdom and everything. And we have that need more than sa panahon natin ngayon kaysa sa mga nakaraan po mga panahon. So, marami pong salamat at tayo po'y manalangin. Standing on the promises of